Good morning everyone. Happy Father's Day sa mga dakilang tatay dyan, sa mga magigiting na father, tatay, ama, papa. Happy Father's Day sa lahat po. Kwento tayo about story about syempre sa aking tatay, magigiting na tatay. Ito ang isa sa mga kwentong tatay na meron ako. So when I was growing up, si tatay actually tatay tawag ko sa tatay ko, syempre. And I grew up in a small family and hindi masyado, you can say, blessed na family. Yun lang kaya ko sabihin. Hindi po kami hindi naman say nandun kami sa lower class, but I did not experience na talagang down na down kami, kasi I experience going to private school. So nakwento ko na yung before dun sa ibang vlogs ko, but ito yung kwento ng syempre isa sa mga kwento na with regards to my tatay. So I remember when I was growing up, kasi namamasada siya ng jeep. We have a jeepneys until now. Meron jeep ang tatay ko at nanay ko, pero di na siya namamasada. Medyo syempre pagtanda natin, sila ay tumatanda na din, so tandaan ko tong kwento na to nung siguro elementary or high school ako. Di ko na matanda yung eksaktong edad ko nun. Ang diskarte kasi ng tatay ko, meron kasing terminal doon sa lugar namin. Yung palistahan doon, kasi may pila siya actually member si tatay doon. And medyo dedicated sa public servant yan so ayun, dun sa association nila, member dong sa terminal, may palistahan. Ibig sabihin may queue, meron kang queue or pila. So in order for you to mauna, kasi pagka putok ng araw, dun lalabas yung mga papasok sa trabaho or mga uuwi na panggabi. So kailangan mauna ka dun sa queue at maabutan mo yung wave ng pasahero. So diskarte niya madaling araw, 2:00. Sipin mo, hindi tulog pa yung mga tao, nagtatrabaho na siya. So ayun yung mga untold stories ng mga tatay na. But pag nakabiyahe na siya ng isa, lagi ako may pasalubong. And pag may pasalubong ako minsan, kasi madaling araw, lagi may pasalubong na hotdog bun and siopaw. So yun, tipong bilang as a kid, bata, yung syempre kinakain mo, favorite mo rin yan so na-appreciate mo yung small gesture na ginagawa ng tatay mo, though hindi naman mga laruan or mamahaling bagay yun, appreciated and sobrang
Masarap din. Hindi merienda eh. Ang bata naman, malakas, mabilis pa ang metabolism natin yung time na yun. So, appreciated. And, ayun, na-enjoy ko. Siyempre kasi, ibang pakiramdam pag sinabi mong pasalubong eh. Iba yung nararamdaman mo. So, ayun. And tinuruan din ako ni Lanay na i-appreciate yung mga bigay sa akin ni tatay lagi. So, at marami pa tayong kwento. So, yun lang natanda ko. Medyo marami-rami din tayong memory and itong natutunan ko. 3 lang naman ang ibabahagi ko aral. Pero syempre marami tayong aral na napulot sa ating mga tatay. Ito ang nakita ko, napansin ko, na-observe ko sa trait and one of the best qualities na tatay. Siguro sa ibang tatay may ano din to, common. Ito mga tatay, syempre meron silang pride as a tatay, meron yan lahat yan. Pero kahit hindi pa ako naging tatay noong time na yun, alam ko lang doon na yun, pero hindi ko lang siya sinasambit or pero pride as a tatay, magulang siya eh. So yung pride ng pagiging tatay, kahit hindi niya ipagsigawan, nandun yun, nasa kanya yan. Hindi pride na hindi pride na negative way, kasi baka ma-misinterpret. Hindi yung pride na hindi nagpapango, hindi pride ng pagiging tatay ang meron, hindi pride na hindi basta pride ng pagiging tatay in a positive way. Yung pangalawa, strong. Ito yung best quality ng mga tatay. Sa tatay ko, ganito yung nakita ko, strong physically and mentally. Siyempre, yung physically, una-una kong bakit ko sinabing strong. Sabi nga, marami diskarte si AirPods kasi. Diba, may jeep nga kami. So, kaya ko lang nasabing strong physically is, yun nga, yung set ng diskarte, nakita ko na kung how hilip mga heavy things. Nung nakita ko yung maliit ako, sana ako din paglaki ko, kaso may problema tayo sa bones. Hindi pwede. So ayun, he's very strong and not just physically and mentally as well. At ito pang isang trait ng mga tatay, silent. Ito naman na pansin ko na lang nung ako na mismo naging tatay. Anong silent? Anong ibig sabihin ng silent? Ang mga tatay, sobrang dami niyang iniisip na hindi niya ini-spit out ko lahat ng tumatakbo sa isip niya. Lalong-lalong na pag problemado yan, problemado sa pamilya, problemado how to provide. Sobrang daming tumatakbo sa isip niya in a way na siya lang ang nakakaalam at walang ibang nakakaalam nun. Yung problemado ka na, ganyan. Minsan lutang siya pagkausap siya ng asawa niya, and tipong nagtatry ka mag-solve ng problema. So sa isip niyan ang gulo-gulo, pero sa labas silent. Ganun katindi ang mga tatay na yan. So nung naging tatay na ako, naisip ko tatay ko. So saludo tayo sa
mga tatay dyan, at syempre na dun sa mga nagpapakatatay kahit hirap na hirap sa buhay. So we are the provider, the protector, and the priest of our family. So gampanan po natin ito. And yung 3Ps na yun I learned also in our community. So maraming salamat sa ating mga tatay na nagpalakas, nagbigay sa atin ng mga unlimited wisdom until now. Syempre kahit papano and comfort. So salamat po. Ba't ko ba ito sinishare? Syempre pasalamatan natin yung mga tatay natin. Ano yan, we need to honor them. We need to be grateful na meron tayong tatay. So sa lahat po ng mga tatay, saludo. Salamat sa serbisyo. So ayun, and still believe to these places, delayed gratification. Diba mga tatay mo, mga tatay nyo, diba tatay natin, after nilang paghirapan yung pagpapaaral sa'yo is suklian mo naman na tapusin yung pag-aaral mo, diba? So magiging fruitful yun yung nag-gratify sila, proud sila doon na makapag-graduate sila. At least I see to it na I did my part as a son during. So very grateful. So ayun po, kunti po yung magandang usapin. Please join my group, Dumidiscarding Pinoy. And konting singit ko lang, kung ikaw ay OFW or sino ka man na nagtatry kang mag-ipon or mag-save ng money sa bangko, at sabi nila wag daw mag-save ng pera sa bangko, dito mo lang ilagay sa life insurance for your security and your family security. O kung ayaw mo naman nun, di sa property. So yung security, so alam nyo na yun kung anong meron, kaya po kitang tulungan. And property, syempre di ka nag-iipon, batay mo nag-iipon ka sa bangko, kakainin na inflation, alam ng lahat yan. And dito malalagay sa property, syempre. Bakit? Nag-appreciate siya at malaki ang appreciation value ng property. So yun lang, mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless.